Tore, gagawin daw presidente. Gago! Marcoleta, pro-China naman daw. Naku po. Ang lupit talaga ng mga to. At syempre, ang walang katapusang pagpapalit ng Senate President issue dyan sa Senado. Naku po. At, ay, naku. Balita ko, meron daw ano dyan eh. Kumain ng suka. Oo. Yung sinuka na, kinain pa. At may picture pa sila ha. Mamaya pag-uusapan natin yung malupit na malupit. At syempre, mga kababayan, meron tayong matinding i-reveal sa kaduluduluhan itong mga video natin ha. Syempre, may pa-surprise attack tayo dyan. Kaya manood lang kayo hanggang dulo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mga kababayan, simulan na natin ang gulo. Kontakin mo si Tore, gagawing presidente. Animal yan. Gago! Payag ba kayo na si Tore ang gawing presidente? Gago! Tayo na sana si Diwata na lang. O kaya si Vice Ganda na lang. Tapos si Diwata ang Vice President, di ba? Eh kung si Tore lang naman din, para ka naglagay ng isang payaso dyan sa Malacanang, ha? Alam nyo, ngayon kasi nangangatog na sila. Sobrang nangangatog na po sila. Meron niyang recently lumabas na survey sa isang page. Eh talaga nga namang napakataas po ni VP Sara Duterte at na yung mga kalaban niya wala sa hulog. Ang layo, 'di ba? Eh dahil nga doon, itutuloy mga pinklawan, no, mga taing pinklawan at saka itong mga unitae, pilit na unite na naman ng mga sarili nila at talagang dito mo makikita na yung kanilang style ay isang traditional politician o yung tinatawag na trapo. Bakit kanyo? Diba kasi kung ikaw ay hindi traditional politician, ibig sabihin pag ikaw merong ipinaglalaban na prinsipyo at kung ikaw ay merong paninindigan doon sa iyong pinaglalaban, dapat hindi ka nakikisama doon sa tingin mo ay hindi kayo pareho ng prinsipyo. Hindi, kaya nga po ako ayoko maging politiko sa totoo lang ha. Ayoko kasi I don't want to compromise my principle. Yan ang isang bagay talaga na pag ako pag paninindigan ko hanggang magkamatayan tayo, hanggang kaduluduluhan, paninindigan ko yan. Kahit ba mabatikos, mabash o kung ano man ang gawin diyan sa social media, tutuloy ko yan. Hindi ako paninindigan ko kahit ano pang yung sinabi ko na yan ha. Kasi alam mo ilang beses na po tayo nanindigan diyan kahit nga yung panahon ng Unity noon di ba? Tayo nababatikos na anti-Duterte na daw tayo kasi ayaw natin yung pinili ni VP Sara Duterte na presidente na si BBM. Nanindigan po ang banatero sa inyo. Nanindigan po kami na hindi kasi talaga hindi tama, hindi okay yan, malabo yan at kabilin-bilinan ni tatay, wag yan. Yun ang aming sinundan. At talaga nga namang yung prinsipyo na yun, pinanindigan namin hanggang kaduluduluhan. Kasi nga, ganun po ang banateros, di ba? Kaya nga kung ikaw ay lihitimo banateros, maiintindihan mo ito. Tapos may makikita ka mga ganito, na yung diring-diri sila sa mga Marcos noon, ngayon kinakain na nila yung kanilang mga sinabi. Kaya nga, di ba, yung tawag dyan, yung kain suka. Bakit? Sinuka na nila si Marcos noon Ngayon, panay sip-sip sila. Mantakin mo yung mga dilaw, 'di ba? Na siyang paulit-ulit na sinasabi diktador, magnanakaw ang mga Marcos. Abay ngayon nakikisanib sa majority. Ano katarantaduhan 'yon? Kahit po ako kahit isang Duterte supporter at pag nakisanib, pag nakisama at nakipag-unite sa Marcos, ay talagang itatakwil ko. Hindi ko papanigan, di ba? Hindi ko kay halimbawa na nga lang, yung kay VP Sara Duterte, hindi ko naman sinasabi at siniraan, hindi ko siniraan si VP Sara Duterte noon. Pero hindi ko siya sinamahan sa laban niya na yun, di ba? Kasi nga, yan ang paninindigan natin. Tayo po ay para sa bayan. At nang tingin natin, wala talaga magagawang o walang ginawang matino itong si Marcos. Bakit mo kakampihan? Di ba? Gago! Ano ginawa sa Pilipinas? Sinira ang Pilipinas, mga kababayan. Tingnan nyo yung utang natin. Lumobo ng todo-todo. Walang pandemya to Kasi sinasabi ng iba, bakit lumobo nung panahon ni Pangulong Duterte? Remember, yun may pandemya. Doon yung lumobo nung time na yun At hindi katulad ng paglobo ngayon, di ba? Matindi ang paglobo ngayon. Pero noon, pandemya at kailangan natin at alam natin, unahan nun sa bakuna di ba? Ayaw pa nga tayong bigyan ng mga Amerika Naalala nyo? Pinagdadamot nila yung bakuna nila. Sino lang nagbigay sa atin? Yung China. Bigay yun ito nga Amerika, binibili natin. Ayaw pumayag, mga animal
O tapos ngayon, gagalit tayo sa China. Eh malaking parte at maraming nailigtas ang China government sa atin. Bakit to? Dahil doon sa bakunang ibinigay nila. Alam naman natin maraming tinamaan nun, pero dahil nabakunahan, slight na lang yung naramdaman nila. Alam mo, ako, pagdating sa bagay na yan, intense kasi ako tinamaan ako ng bakuna. Tinamaan ako ng bakuna. Tinamaan ako ng COVID ng matindi, na PGH po ako noon. At sabi ko nga sa inyo, after noon, nung nabakunahan na po tayo, tinatamaan pa rin ako, mga 2-3 beses ako tinamaan yan Pero slight na lang. Di ba? Bakit o kanyo? Kasi nga, dahil nga doon sa tulong na yun, hindi ko sinasabi maging pro-China tayo wag nyong sabihin yan sa akin dahil talagang makakatikim kayo ng matinding malupit na komento sa akin at babanatan ko kayo dyan. Dahil mamaya, pag-uusapan din natin yan. Pro-China ba ito si Marcoleta? Naku po. Gago! Kaya ngayon, pag-usapan muna natin itong si Torre. Ito po kasing si Torre, alam mo na, may pangarap. Diba? Ewan ko, kung pag ito naging presidente, gaganti kaya ito sa mga naglaglag sa kanya? Pero magandang magandang laban yun Ako gusto ko yung laban na yun Maganda, kumandidato si Torre at kumandidato si John B. Cribulla, di ba? Gago! Kasi sigurado naman ako mananalo si VP Sara Duterte. Pero maganda, magsama sila, maglaban silang dalawa. Kasi silang dalawa yung nagsipaan Silang dalawa yung nagtarayan. Ay, bakit ganon? Silang dalawa yung nagtarayan, mas maganda maglaban sila para kung sino yung mas mataas ang buto sa kanila, yun ang panalo. Diba? Sa kanila. Pero ibang level kasi yung kay VP Sara Duterte. Yung kay VP Sara Duterte, pang presidente, sila pang amuyong. Kung sino masipsip, doon natin malalaman pag naglaban sila, di ba? Malalaman natin kung sino sa kanila masipsip. O, panoorin natin na to. Sabi ng mga kabila ay, sa amin na kayo, no? Sigurado na kami. Kung hindi kami manalo sa eleksyon, baka mag-succeed kami. Ganun na yung spin di ba? Pero ang tanungan ngayon ng mga ordinaryong tao, wala ba ibang alternative? Yes. Either non-Marcos, non-Duterte. Pwede bang, wala bang none of the above ang gusto nila? Yung mga packaging ng media, na para bang sinasabi nila, huwag dapat natin piliin si VP Sara Duterte. Hanap tayo ng alternative. Alternative because you just don't like Vice President Sara Duterte. Not because gusto mo yung taong magsisilbi sa bayan. What kind of thinking is that? That is a terrible thinking. Di ba? Dapat, kung sino ba ang pinaka magsisilbi para sa bayan? Yun Hindi yung, hanap tayo ng alternative kasi ayaw natin si VP Sara Duterte. So bahala na lang. Kahit sino na lang, basta wag lang si Duterte. Pangit ng prinsipyo yun. Prinsipyo yun ng mga bitter. Prinsipyo yun ng mga ayaw lang kay VP Sara Duterte kasi walang pakinabang sa kanyang gobyerno. Alam nilang hindi sila makakasipsip. Alam nilang kinalaban nila si VP kaya yari sila pag naging presidente. Wala silang pakinabang. Hindi dapat ganun ang thinking Hindi dapat ang thinking dapat yung presidente makinabang tayo. Hindi. Dapat yung presidente pagsilbihan ng bayan. Sino ang pinakamakakapagsilbi sa bayan? Sino ang pinakamakakaayos sa katarantaduhang ginawa ni BBM sa bayan? Yun dapat ang tanong. Sino ang aayos nito? Diba? Sino? Kasi alam mo, wala na Ako talaga, sabi ko sa inyo, lalo na pag kayo bumabiyahe o di kaya OFW, alam niyo yan. Nakakadiri na ang Pilipinas. Nakakadiri na ang politika sa Pilipinas. Sobra na Halimbawa ko na nga lang panoorin nyo yung sa Banat by 360 ko na tungkol doon sa Boss Ironman. Bakit to? It is not just about motorcycle. Yung Boss Ironman na issue na yan, na maraming kasi yun yung endurance racing or something like that Yung endurance na kailangan 24 oras kang tatakbo, maabot mo yung lugar, something ganun. Yan ay hindi lamang po nagsisimbolo ng mga rider o di kaya ng big bike. Yan po yung nagsisimbolo ng pagiging inutil ng gobyerno natin. Kasi itong gobyerno na to, napaka-inutil to the point, pag may hirap, kaya nilang suspindihin, kaya nilang tanggalan ng lisensya. Pero pag mga ganitong mayayaman po kasi mga membro at organizer nito Yung Boss Ironman, mayayaman po yan. Kaya nga ibig sabihin ng boss is BMW owners, ano ba ito? Something like that. For safety and society, yun. Yeah? So, ibig sabihin, BMW owners yan. Wala namang mahirap na makakabili ng BMW. Sa totoo lang po. Hindi naman usay siya nagyayabang. Pero, napakahirap naman pong bumili ng BMW. Bibili ka ng BMW na 1.3 million, motor lang. 1.3 million, may SUV ka na. Makakabili ka ng SUV nun. Ba't ka bibili ng motor? Ibig sabihin, may pera ka talaga. So, anong punto ko dito? Ito mga to, mayayaman. Hindi ko alam kung bakit hindi masita-sita ng LTO, inaalalayan pa ng HPG,
Ano to? Dahil ba pera-pera to? Dahil pag pumasok ka doon, pag nagrehistro ka, may bayad doon. So malaking kita ng organizer. Nakakatanggap ba kayo, HPG? Nakakatanggap ba kayo, LTO? Kaya hindi nyo masita kahit ilang beses. Taon-taon na po yan, ha? Taon-taon may namamatay. Pero hindi nakakasuhan ng organizer. Anong klaseng, anong klaseng bayan meron tayo? Ang hirap sumunod sa batas kung pili lang ang pinanagot sa mga sumusuway nito. Ano ibig sabihin ko? Ikaw, ordinaryong rider ka. Di ba? Sisitahin ka o kaya pinasusunod ka sa batas. Pero nakikita mo yung mga big bike rider, yung mga organizer nakakalusot, 'di ba? Sa batas. So para sa iyo, ang hirap sumunod. Pero again, sinasabi ko sumunod tayo whether hindi sumusunod ang iba. Ang punto lang natin dito, ganyan sa Pilipinas. Malalang malala na ang Pilipinas. As in, kung sa cancer ito ay stage 4 na o stage 5 o kung meron mang ganun, stage 10 na. Malalang malala na ang Pilipinas. Kailangan na talagang ayusin ito. From the very core. Sabi ko nga sa inyo, SK pa lang, korupsyon na matindi. SK pa lang, ha? Lalo na sa mga barangay captain. Alam niya, tangin ng mga politiko, alam niyo yan. Kasi binibigyan niyo yan eh. Huwag tayo maglokohan. Sila nagtutulong sa inyo at binibitbit niyo yan. Alam ko yan. 'Di ba? Kaya nga hindi kami manalo sa yung itong si Mocha sa election eh. Bakit? Kasi wala siyang pera. Hindi niya mabigyan yung mga barangay captain. Yung mga barangay diyan, hindi niya kayang bigyan. Umaasa na lang talaga siya sa mga taong naniniwala sa kanya. Kasi yun na nga eh, doon pa lang kurap na. Doon pa lang may bigayan na. So, what do you expect pag nandun pa sa taas? Ganun na kalala ang Pilipinas. Tapos, sasabihin na lang natin, wala bang iba dyang option? Bakit? Ayaw lang natin si VP Sara Duterte. Hindi dahil hanap tayo ng matino at magaling na presidente. Sana ganun matatanggap ko po para sabihin ninyong, sa tingin ko, hindi matino at hindi magaling si VP Sara Duterte. Kaya hanap tayo ng ibang kayang ayusin ng Pilipinas. 'Di ba? Kung ganun ang thinking, okay lang. I will respect your opinion even if ibang opinion mo sa opinion ko. Pero yung para lang, wala bang alternative dyan kasi ayaw ko kay Duterte. Anong klaseng packaging yan? Kaya hindi alam nyo, sorry sa media nagsasalita na to itong babae Kaya wala kayong naaakit kasi ganyan ang klase ng utak ninyo. Utak na mga bitter. Utak na mga hindi nakapag-move on. Bakit? Kasi pinagbabayad yung mga media ng kataks. Sinisita ni Pangulong Duterte ang media. Yan ang totoo. Bitter kayong media kay Pangulong Duterte kaya ayaw nyo yung anak niya. It's not because hindi siya magaling, hindi siya maayos. Hindi yun eh. Hindi yun ang reasoning nyo eh. Ang reasoning nyo kasi tinamaan kayo nung panahon ni Pangulong Duterte, kayong mga media. Huwag mong kalimutan, Ami, most of the time, yung frontliner ay kabayong kapos. Yes. Ibig sabihin, pagdating ng dulo, History natin, ganyan. Oo, ganyan, di ba? We have a lot. panahon ni FBR. Hindi naman frontliner sa FBR Hindi. Panahon yung panahon lang ni Erap, talaga frontliner siya from the start to finish. No? From the start. Oo. So, nagbabago yan eh. Halimbawa, ng panahon ni... Tangin ng analogy Pwede daw magbago, pwede daw yung nasa baba na umangat pa. Kasi yung mga nakaraan daw eleksyon. Sorry barahin muna kita Political analyst. Political corny analyst. Napaka-corny kasi na itong taon to eh. Maliit lang yung agwat nung nasa panghuli o nasa baba. Hindi ganun kalaki. Iko-compare mo, sobrang layo. Para bagang, anong klaseng mangga yan? Di ba? Maaring Indian mango, o Carabao mango, o apple mango. Yun yung comparison noon. Ngayon, sinasabi mo, basta yung mango, yung apple, maaring maging mango. Kasi gano'n naman yung nakaraan magkakaiba Ibig sabihin, dati, kung yung mga nasa 3rd and 4th nagiging presidente, ngayon posible rin yung mga nasa 3rd and 4th. Oo. Kung malapit, ang layo Ang layo nila. Ay ng analysis yan. Hindi nga hindi nga dikit Negative Gago! Diba? At again, iba na naman din yun. Iba yung ini-endorse kasi last time. Eto halimbawa, tinan niyo yung sample niya. Ni GMA. Ang frontliner, si FPJ tsaka si Rocco. Yes. Si Rocco mataas. At remember, at that time, si GMA, yung presidente na at that time. Sa kanya yung makinarya. Di ba? Ano ba? Until nagkasakit siya. Di ba?
nung panahon ni Pinoy. Kasi mababa daw si GMA noon. Tapos sila FPJ nasa taas. Sino bang presidente at that time? Remember, extended na lang si GMA noon. Ibig sabihin, di ba naging presidente na siya? Dahil doon sa EDSA 2. So, at that time, makinarya nasa kanya. Kaya nga, di ba, hello Garce? Hello Garce, bakit niya tinawagan? Kasi presidente siya noon. Utang inang analysis yan eh. Ba't ka naging political analysis? Tama talaga si Guanzon Zayo eh. Tambay ka lang na naging political analyst eh. Si Villar, ang Villar, mataas, Manny di ba? Villar. Oo. Nagbabago yan eh. Nung panahon ni Digong, si Binay. Binay. Followed by Grace po. Yes. Tapos yung dalawa, But remember, si Binay, wala naman sa administrasyon noon. Hindi ko sinasabi na sa administrasyon si Pangulong Duterte. Di ba nga kaya nga tinatawag na parang yun ang pinaka-phenomenal na pagkapanalo. Ibig sabihin ng phenomenal, hindi pangkaraniwan. Ito, example niya pa nga si Erap dito eh. Anak ng weteng talaga, oo. mababa. Mababa sila. Tapos, pwede rin magkaroon ng Black Swan, Dark Horse. Yan ang tinatanong yan. Nawala sa nawala sa landscape. Tapos biglang susulpot. Adigong, di ba? Pinoy, di ba? Susulpot eh. So, Si Pinoy kaya nanalo, namatay ang nanay. Oh my golly. What kind of person is this? Alam mo naman yan sa Pilipinas. Di ba? May tawag nga dyan eh. Yung nakalimutan ko na. Pero may tawag dyan. Di ba? O alam nyo, isulat nyo na lang dyan. Maraming magaling dito eh. Isulat nyo dyan, no? Di ba? Maraming ganyan sa Pilipinas. Kaya naman nanalo yung si Pinoy. Yung naman, no? Lukuha naman tayo. yan ay isang distinct possibility. Kaya wag naman sila ganun ka sigurado. Malayo kasi. Negative talaga kayo. Siniraan nyo na ng todo si VP Sara Duterte. Tumaas pa siya. Ayo, padaus-dos. Lahat ng kandidato nyo padaus-dos. Meron ka bang nababalitaan? Because I know you are in touch with a lot of groups, ano? May nababalitaan ka bang, wala kami naririnig kasi mga pangalan eh. Although siguro baka natatakot yung iba, no? Baka mabinay effect, ano? Oo, siyempre, ayaw mo i-underestimate ang mga tulpo. Oo. Di ba? Malakas din yan. Binay effect, wow. Yung Binay effect, remember, hindi nasa administrasyon si Binay, kaya binanatan ng administrasyon. Ngayon, yung pinipili ninyo ay sa administrasyon. So, hindi siya mabibinay effect kasi kakampi siya. Ang pinipili nyo yung magiging kakampi ng administrasyon eh. Ng analogy. Nakakainis. Bakit ganito ang mga nasa natin? Nakakainis. Nagsabi na sila na ayaw eh. Ayaw, pero marami kasing ayaw, nagbabago posisyon eh. Wag mo rin So hindi halimbawa lang si Tulfo, tumakbong presidente, hindi naman bibinay effect yan. Bakit? Yung binay effect, ang gumawa nun, yung administrasyon. Paano magiging binay effect? Kakampi nga siya sa administrasyon. Gago! Bakit ganito ang mga nasa natin? estimate ang mga pink. Dahil together, medyo may 15 million yun nung nakaraang Oo, election. medyo malaki rin yan pag nagsama-sama. No? Bagamat, sabi ni Lenny, ayaw na niya. Ayaw na rin niya. Pero sabi rin niya, I will decide in 2027. Ibig sabihin may counting opening. No? Okay. Yan. Tapos sa government, may nagpakilala na, si John Vic. Pero Yes. meron ding nagpaparamdam na dalawa na baka mas mataas. Si Vince. Vince at saka si General Torre. Ayun! Sa ngayon kasi si General Vince, Torre General nasa gobyerno Torre. And including General Torre, hayop! Ako, sigurado ako, hindi pipiliin ni Marcos si Torre. Bakit? Kontrolado ng Rimulya si Marcos eh. Di ba sinasabi nga ang later president ng administrasyon ni Marcos walang iba kundi si John Vic. At saka itong kapatid niyang si Boying. So, alam naman natin may alit ang John Vic at saka Torre. At alam naman natin si John Vic may pangarap. So, malabo talagang piliin si Torre. Pero sana, umiral yung ego niya at tumakbo siyang presidente. Yun ang gusto ko. Tumakbo si Torre presidente. Torre, ikakampanya kita. Pag tumakbo kang presidente, ikakampanya kita. Laban kay John Vic para at least kayong dalawa maglaban. Huwag yun ang pangarapin maging presidente at manalo pa kay VP Sara Duterte. Malabo yun. Pero kayong dalawa ni John Vic, ang sarap yung pag-untugin yun. I mean, di pa untugin ha. Not literal. Pag-untugin pagdating sa labanan sa politika. Freck also. Yes. Nababalitaan namin. So may mga nagpaparamdam. Kaya tingnan natin kung magkakaroon na ng traction this year. Pero lahat yan mangyayari this year. Hindi kaya may may go signal ni BBM, titingnan niya, sino kaya sa mga tao ko pwede? Posible, pero lahat naman kasi, ang tingin,
hindi pwedeng dalawa ang lalaban kay Sara o tatlo. Kasi syempre naghahanap din si President Marcos ng tao na papalit sa kanya who is sympathetic to him. Pag nanalo si Sara, that's the end of the entire clan. Correct. Kaya kung wala siya, I think he will support anybody who can defeat Sara. Oo nga. Diba? Yun yung issue rito. Dahil kung manalo si Sara, iwa-wipe out ang mga Pinklawan. Wipe out. Iwa-wipe out Lahat. ang mga Marcos. Iwa-wipe out ang Yan lang ang dahilan nila kung bakit ayaw nila si VP Sara Duterte. Gago! Ang galing, di ba? Hindi, di ba? Ang galing ng kanilang explanation, paliwanag. Yun lang. Ayaw nila. Ayaw nila kay VP Sara. Dahil doon. Dahil daw iwa-wipe up. Saan naman lang, ayaw namin kay VP Sara kasi ganito, ganyan. Dahil pagdating sa ito, kanyang paninindigan. Hindi eh. Labo talaga nito mga to. tulpo. Kaya lahat yan, nag-iisip, dapat magtulong-tulong tayo. Isa lang. Dahil pag more than one, panalo si Sara. Oo. Sige. Bago natin, medyo, wala ka ba nababalitaan na medyo malakas? Well, indicatively, pag nakakasama ko si General Torre, dinudumog. Naku, Diba? Dinudumog siya eh. Kakatawas siya eh. Dinudumog, no? promote na promote ang pota. Gago! Dinudumog daw. Bakit? Alam mo kung bakit? Umu-order ng pares. Kala nila si Diwata. Gago! O baka naman gusto lang sapakin. Hindi ko sure ha. Kalokohan yung dinudumog. Huwag yung gagawin nyo kay Torre, wag ganun. Hindi tama yun, masama yun. Huwag yung tatapunan ng itlog, huwag yung tatapunan ng ihi. Masama yun, huwag yung gagawin yun, ha? Hindi ako pabor doon. Masa, tiga Mindanao, di ba? Kaya yata siya natanggal PNP. Oo. Si Vince, medyo umaangat din, no? Malabo, Dahil bata, malabo naman yan. Wala naman, telegenic. hindi yung ganun tao. Ang tagal na sa gobyerno ni Vince, hindi naman niya pinangarap tumakbo. Ayaw ko, yun ang pananaw ko. Ha? Sa tingin ko, hindi naman niya. Yan sincere. Alam mo, matagal na yan eh. Kahit kay Pangulong Duterte pa nagtrabaho yan. Ganyan na magtrabaho yan. Kaya nga yan, nung pumasok yan, natuwa ako. It's because hindi siya political. Nagtatrabaho naman talaga yan tao na yan, kahit doon pa. Kaya maayos yan. Formative yung ginagawa. Biro mo, sa Maharlika, di ba? Yung lahat ng proyekto, pinupuntahan niya, tapos nagmumura. Tapos ngayon, may campus tour. Aba, sabi ko, parang may plano. Di ba? Yung ganun, no? So, at least for now, merong 3 o 4 na nag-iisip galing sa gobyerno. No? Pero pag gumuho si BBM, ang approval rating, syempre tatamaan sila. Oo nga Di eh. ba? Kaya it is in their interest na wag gumuho si BBM. No? Oo. Pero again, sabi mo nga, kahit sino pa yan, alam ng lahat na non-Duterte, dapat isa lang. Ngayon. So, ayan ang kanilang take. Go. Go. By the way, ito. Meron tayong isang babalita na malupit tungkol ho naman dito kay Marcoleta kasi si Marcoleta po ay ngayon ay grabe kaliwat kanan na sinasabing si Marcoleta daw ay pro-China. O pakinggan natin ito Inilatag doon si Senador Marcoleta like patungkol doon sa meron ba tayong coordinates ganun. Meron siyang nabanggit tapos meron siyang ipinakita din na mapa na kinikilala ng buong mundo. Tayo lang kasi yung nakakaalam po doon. Tayo lang yung may batas patungkol po doon sa West Philippines. Meron siyang sinasabi na kailangan kasi doon kaya nga nababansagan siya na pro-China daw pero ang sa kanya naman gusto niyang palakasin yung claim natin kung meron ba tayong ganito para yun yung ating kasi ito yung mga requirements. Tama po ba, Prof? Oh, magandang tanong mo kasi inaano nila si Kong Marcoleta binabansagan nila na pro-China, which is actually to be a friend of a country like China is not necessarily being pro that country, or let us say specifically in this case is China. No, being friend is okay. That's why we have what you call diplomacy. Ano ang gamit ng Department of Foreign Affairs kung hindi marunong makipagkaibigan ang mga Pilipino sa ibang bansa? Would you call that pro-China if you are a friend of China? Of course, it's wrong connotation. Kasi alam mo, yan ang kanilang parang packaging. Porket gusto mong ayusin, porket gusto mong makipagkasundo, pro-China ka na. Kasi sa kanila, the only resort is to fight against China. Labanan. Di ba? Makipag-away. Ito yung mga war freak Ano mo yun? Eto, halimbawa. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May kapitbahay kang may atraso sa'yo. Di ba? May dalawang choice ka. Anong gawin mo? Batuhin mo? O makipag-usap ka ng maayos? Di ba? Pwede yun Dalawa lang naman Batuhin mo yung bubong ng kalaban mo, ng kapitbahay mo. Pero, kung sabihin ba nung asawa mo na
Honey, baby, sweetheart, baka naman pwedeng kausapin mo na lang yung kapitbahay natin, makipag-usap na lang tayo. Hay! Siguro kayo nung kapitbahay ko, no? Siguro kayo. Bakit mo gusto makipag-usap? Galit nga ako sa kanya. Tumatae yung aso niya dun sa garden natin. Ba't mo gusto makipag-usap? Ganyan, ganyan. Ganyan ang thinking ng mga tatanga-tangang opisyal natin. Gusto ka agad awayin. I mean, sasabihin na iba, kasi banat ba ilang beses nang kinausap? Kaya nga, so batuhin na lang natin. Na alam mong mas mayaman yon, may security guard yon, merong nasa katungkulan yon, may pulis yon. Ibig sabihin, alam mong talo ka pag nakipaglabang ka. Tama, mali? So ano gagawin mo? Batuhin ko na lang. Tanga, di ba? Kaya nga ikaw makikipag-usap yun ang gusto. Ngayon, pro-China na daw yung mga ganong klaseng prinsipyo. Di ba? Napakatanga po doon. Di ba? Hindi naman prepare. Halimbawa, isa pa. May supplier kang Chinese. Wari, nasa negosyo ka. Nakipagnegosyo ka sa kanya. Hindi ibig sabihin, binibenta mo na yung bansa mo. Negosyo lang yun. Di ba? We are just negotiating with them. Kasi ganyan ang thinking nila na pag nakipag-negotiate ka sa kanila. Di ba? Wari, may kamag-anak ka. Makulit. Kung kinausap mo pa rin siya, hindi ibig sabihin sang-ayon ka sa lahat ng ginagawa niya. Oo, ganun yun Ibig sabihin, nagiging civil ka lang. Hindi ba yung salitang pagiging civil mo? Hindi porket kaaway mo siya, di ba? Pag nakita mo, sasapakin ko itong kamag-anak ko to. Hindi ganun. Diplomasya. Hindi yun pagtataksil. Gamit lang yan ng mga pro-Americans na sila talaga as in at mahirap na magsalita. But going back to kung hindi ka gusto magkipagkaibigan sa ibang bansa, i-demolish mo yung DFA. Correct. So what's the point of having a DFA if you don't want to have friends with other countries, especially with a superpower? Di ba? Ano bang klaseng logic yan? Para lang yan sa mga yung kokote, hindi mo maintindihan kung nasaan. But in any case, going back to Kong Marcoleta, ito, magpo-post ako ngayong gabi para i-clarify ito at may nagsalita din na nagbibida-bida na feeling niya, alam niya. Which is in fact hindi at mali siya doon. Pero mamaya after the interview, i-share ko din sa inyo. Pero just to support Senator Marcoleta, thus far, there is no record whatsoever at the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea or with the UN Secretary General, United Nations Secretary General, showing that the Philippines has submitted geographical coordinates of its maritime zone. Now, if you want to challenge me on this, you can check the website of the Ocean Affairs and the Law of the Sea. And I will also make a post about this later. Kasi kinaayos ko pa sinusulat ko pa yung commentary on this para makita. And I will also put in that post sa Facebook ko yung link at saka some evidence na wala tayo and then what we have actually done. Okay, yan ang totoo, which is correct si Senator Marcoleta on this. Wala tayong sinubmit sa DOALOS or Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea so far or sa UN Secretary General na coordinates. Walang ganon. So that is a misinformation. And later i-reinforce ko yan sa FB post ko. Pag sinabi mong maritime zones, yan ay yung EEZ, yan ang contiguous zone at saka yung continental shelf. Only ang nilagay lang natin, ang nasubmit lang is the baseline has been deposited. It's yung baseline. However, when you say deposited or submission and recognition are two different things. Hindi ibig sabihin na sinubmit mo yung baseline mo or nagsubmit ka in that sense na recognize na siya. No, that is not true. Nag-deposit ka. The recognition is another story. Just to make it sure. But I'll explain more later kasi ang hirap dito nga-explain Mark kasi napaka-technical din niya, to be very honest. Kahit nga ako... Bigyan ko kayo ng example para malinaw. Okay, ito. Based dito sa kanyang sinabi, napakalinaw po. Wala pa tayong na isisumite na coordinates ng Pilipinas. Meron kasing mga ilang tatanga-tanga nagkokomento sinabing meron na daw. Ang meron tayo na naipasa ay baseline. Okay? Baseline. Iba ang coordinate sa baseline. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo Ang baseline, ibig sabihin nun, bakod mo. Yung bakod. Okay? Yung EEC, buong bakuran mo. Dinahin natin Yung continental shelf, yung lupa sa ilalim ng bakuran. Okay? So, ang naipasa pa lang natin ay yung baseline, yung bakod mo. Hindi pa yung buong bakuran. Ano ibig sabihin nun? Ito lang yung baseline. Pero hindi pa yung kung saan yung nasasakop natin, yung buong bakuran. Plus, submission pa lang. Okay? Nag-submit ka pa lang ng papel. Para ganito yan Nag-file ka pa lang ng
lupa sa Registry of Deeds. Nasa record na nila, pero hindi ibig sabihin panalo ka na, hindi pa nire-recognize. Parang yung marriage license. Marriage license, sinagmit mo. Ano yung recognition? Yung legal marriage. Ibig sabihin, nakasal ka na talaga. So magkaiba yung sinasabi na nasubmit mo at kinilala na ng UN. Kasi may mga nagsasabi dyan na kapag submit na daw tayo. Una, yung sinubmit natin, baseline pa lang yon. Pangalawa, hindi pa kinikilala yon. Yung mismong sinubmit natin, hindi pa nakabalidate sa UN. Parang na-record pa lang. Hindi yun ang sinasabi ni Marcoleta. Kaya nga, alam mo, ang ganda na sinabi ni dito ni Professor, na dapat ang DFA pinapaliwanag ito, itong mga technical, kasi yung iba, dahil nga sa paulit-ulit na kasinungalingan at misinterpretation, akala nila yun na yun. Malalim ang issue pagdating sa issue ng karagatan. Hindi katulad dito sa lupa, na ito yung linya ko, ito yung akin, ganito, ito yung tayo. Iba ho sa karagatan ng usapan dyan. Mamaya papaliwanag pa natin. Paulit-ulit ko munang tinitignan, binabasa, iniintindi before mo siya ma-digest. Kaya nga ang hirap ng debate na to kasi hindi naman siya ganun kadaling maintindihan ng mga Pilipino eh. So kaya nga hindi ko maintindihan ang mga senador natin. Why do they have to talk about this? Why do they ask the DFA to explain these things? Kasi trabaho ng DFA to eh. Hindi naman trabaho ito ng mga ng mga politiko. So yun. Yan. Prof, magandang gabi si Alma. Ito, napakagandang issue na yun, di ba? Trabaho ito ng DFA. Kaya nga kita nyo, hindi nyo ba napansin? Sinabi ng DFA kay Erwin Tulfo na hinay-hinay lang. Alam mo kung ba't sinabi yun? Hindi lang nila masabing, mga sir, mali kayo eh. Mali yung paliwanag nyo, sablay. Kaya niya sinabing hinay-hinay lang kasi nga alam nila. Parang ganito yan eh, may sakit ka. Kanino ka lalapit? Sa abogado? Di ba dapat sa doktor? Kasi sila yung may alam. Sila yung nag-aral. So pagdating sa foreign relation, ang dapat tanungin ay DFA at dapat kumpirmahin ng DFA. Ang problema kasi, sino nagkukumpirma? Sino nagpapaliwanag? Yung mga tatanga-tangang politiko na alam naman natin they have political motives. Sinasakyan nila to dahil mainit ito sa tao at galit ang mga Pilipino sa mga Chinese. Kuno. Yun ang sinasabi nila eh. Di ba? Nagano daw sila, nagpa-survey daw sila. Yun ang daw ang gusto ng tao, yung kampihan mo ang Pilipino. Natural! Sa tingin ko, mali kasi yung tanong, kaya mali din ang sagot. Pero dahil yun ang nakita nila, ay, maganda ito, kampihan ng Pilipino. Maganda itong pangampanya sa 2020. Sino maingay dyan? Ontiveros. Kasi nga, may political motive si Ontiveros. Alam natin yun. Po ito. May bala ko ng konti. Ano yung nakita mong impact, Prof, doon sa pagkikita ni First Lady Liza Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines na nangyari ito, yung pagkikita nila habang sa kasagsagan pa po ng World War ng Chinese Embassy at ng ilang government officials po ng Pilipinas? Ano yung impact? Yes po. To be frank, I am not sure about that. Sorry Kasi, unang-una, Ito, First Lady kasi, ipapakita ko lang ayaw mo na yan. Yung kay First Lady kasi, wala namang saysay yan eh. Kasi, pero nakakatawa lang kasi, doon sa pakikipagkita ni Lisa Marcos, ito yung kaputukan na binabanatan yung ambassador, di ba? So, binabanatan ng China, doon pa nakipagkita si First Lady. Parang sabi ko, so ibig bang sabihin na nakipag-usap si First Lady, pro-China si First Lady? Sige nga. Baliin nyo nga yun. Baliin nyo nga yun. Kasi yan ang pakitin nyo kay, kay Marcoleta, pro-China si Marcoleta. Baliin nyo nga yung ganong klaseng statement. Di ba? O, paano yan? Nakipagkita rin. Si First Lady. O. Ang hirap na baguhin, di ba? Kasi nga alam mo, sigurado ako na-advisean itong mga to, naku, kailangan natin sila, iniipit na tayo, magkakaipitan tayo. Yung problema kasi dito sa mga politiko na ito na nagko-komento at kesyo binababa si Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Na-insecure yung mga yan kay Marcoleta eh. Kasi si Marcoleta matalino, magaling. Yeah? Pag sa eskwelahan para eskwelahan yan eh. Sa eskwelahan, pag may matalino, minsan nakakainis di ba? Alam lahat. Honest, di ba? Okay, honest tayo. Ganun, kahit ako nung high school ako, pag may matalino, sarap batuhin ng papel di ba? Kasi parang, alam mo lahat, ikaw na magturo, ikaw na. Parang ganun di ba? Ganun ang pakiramdam pag may magaling Tapos, lagi kang tablado. Mantakin mo, ikaw yung Senate President. Ikaw yung nasa majority, pero mas may alam pa sa'yo yung minority. Talaga nakakairita, nakakainis.
O, di ba? So, kaliwat kanan ang batikos mula doon sa mga troll farm nila. Eto ngayon, biglang lapit usap si First Lady tsaka si Chinese Ambassador. Yari na, patay kang bata ka, sira ang kwento, sira ang script. Diba? O ito, tingnan natin yung pinost ni, maganda kasi itong paliwanag na ito. At ipapaliwanag ko sa inyo, itong post ni Ana Malindugoy, professor ng geopolitics. Yeah? Ito talaga, professor ito. Hindi katulad ng iba dyan, influencer, political analyst, na ang corny-corny. Hindi, totoo naman di ba? Ang dami dyan nagmamagaling na mga political analyst na wala namang kwenta yung mga kanilang sinasabi. Eto, imahin natin yan. Para una yan, ano bang pinag-uusapan dito? Ang issue yung tungkol sa pahayag ni Marcoleta laban sa claim na iba tulad ni Tolentino tungkol sa maritime zone ng Pilipinas at kung kinilala ba raw ng UN. Di ba? Ang importante yan, ang basihan nito ay ang batas sa dagat, yung tinatawag nating UNCLOS. Alam niyo yung UNCLOS, di ba? United Nations Convention on the Law of the Sea. At records ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Ito yung tumatanggap nandyan yung records. Di ba? Pagdating mo doon sa karagatan. Law of the Sea. So, ito, isa-isay natin, ha? Ang una sinasabi dito ay magkaiba ang nag-file o nag-submit at kinilala o pinagtibay. Magkaiba yon. Ito, bibigyan ko kayo ng example. Example 1. Barangay certificate. Nagpasa ka ng reklamo sa barangay. Yan tawag doon, deposited, submitted. Nag-file ka ng iyong sinumpang salaysay doon sa barangay. O, para ka nagsumiti dyan ng reklamo mo. Recognize, approve, validate, magkaiba yon. Ano ibig sabihin nun? Yung inireklamo, panalo na sa kaso. Ibig sabihin, pinaburang ka ng barangay. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na nagsumiti ka ng reklamo, tama ka na agad. Hindi yun na. Parang ganito yan Iba yung humingi ka ng permisyo at saka pinaalam mo. Kasi meron ganun lalo na yung lingwahe natin. Bakit di ka man lang nagpaalam? Di ba? Sasabihin mo ngayon. Di ba? Sa asawa mo na umuwi ng madaling araw na, inabot na ng alas 4 ng umaga umuwi. Sabi mo, ba't di ka nagpaalam? Sasabihin naman ng asawa, uy, pinaalam ko sa'yo ha. Sinabi ko sa yung pupunta, nag-text ako. Sa iyo napupunta ako sa ganito at kami ay magsha-shower ng mga kaibigan ko. Shower kayo ng kaibigan mo. Bakla pala. Bayot. Di ba? Kung titingnan mo, pareho silang may punto. Pero sa totoo lang, mali. Alam mo kung bakit? Iba yung pinaalam mo at nagpaalam ka. Pero salitang alam nandun. Ano ibig sabihin nun? Yung pinaalam mo, humingi ka ng permiso at pinayagan ka. Iba yung sinabi mo lang. Pinaalam mo lang doon sa tao. Hindi ka naman pinayagan. Hindi pa nagre-reply ng, okay, walang ganun. Anong reply? Sin zone ka, Brad. Gago! Magkaiba yun, mga kababayan. Kaya katarantaduhan po yung sinasabing nag-submit na tayo. Iba po yung nag-submit na tayo at inaproban. Alinaw po nun. Una, ito, simpleng paliwanag. Ano po ba yung maritime zone na tinatawag? Yung EEZ, naririnig natin lagi ito, hanggang 200 nautical miles mula sa Pilipinas. Meaning, ano ibig sabihin nun? Pwede kang mangisda. Kasi yun yung 200 nautical miles mula sa Pilipinas. Pwede kang kumuha ng langis o gas. Pwedeng gamiting resources. Pwede yun. Walang problema yun. Yun ang ibig sabihin nun. Pero, ito ang lagi mong tatandaan. Hindi mo ito parang lupa na pwede mong ipagbawal ang lahat. Sa madaling salita, sinasabi ni Madam Ana Malindugoy, si Professor, ay pinayagan tayo na i-easy natin yun at inire-recognize yun na i-easy natin yun, pero hindi ibig sabihin pwede na tating ipagbawal doon sa lupa na kinakatayuan nun. Kunwari may lupa doon o may island doon. Hindi yun. Yun yung pinapaliwanag dito ni Madam Ana Malindugoy, si Professor. Diba? Parang sa totoong buhay, ganito halimbawa. May subdivision na hindi mo pag-aari. Pero may permit ka na magtinda, pwede kang kumita, diba? Pero hindi mo pwedeng paalisin ang lahat ng tao na naandun. Yun po ang ibig sabihin nun. Pangalawa, yung tinatawag na contiguous zone, hanggang 24 nautical miles lang. Anong purpose nito? Pangbantay laban sa smuggling, pangbantay sa bantay immigration, pangbantay sanitation. Yan yung permit na yun, pinayagan ka. So parang ganito yan. Security guard ka sa gate ng village. Hindi siya ang may-ari ng village. Yung security guard.
May mga ganong umasta. Pero hindi sa kanya yon. Pero pwede siyang mag-check kung may illegal na papasok. Nagigets nyo? Okay? Yun yung tinatawag naman na contiguous zone. Pinayagan tayo magbantay sa smuggling, magbantay ng immigration, magbantay ng sanitation, pero pwede siyang mag-check ng mga illegal na papasok, pero hindi niya pagmamay-ari yun, yung security guard na yun. So bilang security guard doon sa isla na yun, hindi tayo may-ari niyan. Yun ang malinaw doon. Pangatlo, ito'y paliwanag po ni akin lamang po pinapaliwanag in Tagalog kasi English po ito malalim. So pinapaliwanag po natin. Continental shelf, ano yun? Ito yung seabed o ilalim ng dagat, mineral, oil, gas, sea creatures na hindi gumagalaw. Yun yung tinatawag na continental shelf. So parang ganito yan. Hindi mo pag-aari ang buong mall, pero may rights ka sa ilalim ng lupa ng mall para magbina. Naintindihan nyo? Halimbawa, ikaw yung hindi mo pagmamay-ari yung buong mall na nakatungtong doon. Pero yung karapatan doon sa lupa para imina, meron ka. So ano ang deposit sa UN? Ito naman yon. Ang deposit sa UN, administrative lang yan. Parang nagsubmit ka ng mapa o coordinates. Nilagay lang nila sa records. So ano ibig sabihin nito? Nag-file ka ng lupa sa Registry of Deeds. Alam mo yun, nag-file ka. Naka-record na pangalan mo. Pero hindi ibig sabihin, walang mag-aaway sa lupa. Hindi ibig sabihin, kinikilala na ng korte yung iyong sinagmit. Yan po ang ibig sabihin nun. Ano naman ang ibig sabihin nung... Ito yung ibig sabihin po na na nag-deposit ka. Ibig sabihin, sinagmit mo lang. Ano naman ang ibig sabihin ng recognize na? Ito ang mas malalim. Na wala tayo. Ibig sabihin, kinilala na ng international community. Walang dispute. Ibig sabihin, wala nang agawan. May legal validation na. Kaya nga, ang tawag dyan, di ba, paulit-ulit to sinasabi ni Pangulong Duterte nun, disputed island. Pinaglalabanan pa. Pag sinabi mong disputed island, hindi pa nare-recognize ng international community. Kasi nga, etong mga politiko na paulit-ulit sinasabi ang ganyan na atin yan. Naku, wala ko kasing alam pagdating sa issue na to. Kaya nga pinapaliwanag na po ng isang profesor. Parang ganito yan eh. Nagpakasal ka. Naku po, patay tayo dyan. Nag-file ka ng marriage license. Na-deposit mo na ngayon yun. Oh. Legal na kayo mag-asawa, recognize ka na. Iba yung nagpasa ka pa lang ng marriage license. Iba yung ikaw ay na-recognize na talaga. Bakit sinasabing disinformation daw? Dahil sinasabi sa post, ito yung sinasabi dito sa post nito, may nagsabi raw na na-deposit at kinilala na UN ang maritime zone ng Pilipinas. Ang sagot dito ay hindi raw. Pareho ang dalawang salita. Hindi raw automatic kapag nag-submit ka ay na-validate na ng UN. Nag-submit ka pa lang. Kasi parang ang UN parang receiving clerk lang. Hindi judge, hindi referee, hindi taga-decide kung tama ang claim mo. 'Di ba? So, napakaano po noon. Para bang ito, nag-submit ka ng application mo. 'Di ba? Sinasabi ko nga marriage application eh. Nag-submit ka ng resume mo, 'di ba? Natanggap na ng HR. Hindi ibig sabihin hired ka na. Ay, papasok na ako bukas. Bakit? Nakasubmit na ako ng HR eh. Sa HR. Hindi ganoon 'yun. Dapat interviewin ka muna at tanggapin ka muna. Kasi ang hirap sa atin, medyo marami sa ating sablay eh, pagdating sa issue na 'to eh. Oh, nag-post ka ng halimbawa sa FB, nag-post ka ng ng version ng iyong kwento o opinion mo. Hindi porket marami nag-likes, ibig sabihin tama na yung sinasabi mo, 'di ba? Maaring dahil lang meron nagla-like o hindi nabasa yung content. Oh. Pero hindi ibig sabihin naniniwala na sila doon sa sinabi mo. Yung iba nga like lang ng like eh, nang hindi naman nila naintindihan yung sinasabi, 'di ba? 'Yun ang importante doon. Oh. Ayun ang tatapa. Bigyan ko pa kayo ng ito kasi binabasa natin yung nakasulat po dyan. Oh. Anong pangunahing argumento ng post na to? 1. Wala record sa DOALOS, DOALOS. Yan po yung kompleto ang Maritime Coordinates ng Pilipinas. Wala ba daw tayong record dyan? Sa DOALOS, yung kaninang binanggit ko. May na-file lang daw na iba ang technical submission. Malilaw ang gamitin ang salitang kinilala. Hindi pa po kinikilala. Nag-submit pa lang tayo. Iba po yun. Oh, nag-file ka ng papel sa UN, hindi ibig sabihin, pumirma na sila na tama ka. So, ang importante po dito, maunawaan natin mga kababayan, yung issue nito kasi ang hirap sa atin, minsan, talon ng talon. Kaya nga, dapat,
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.